Good afternoon. Ayan, nandito po tayo ngayon sa may Baraswing Church. Ako po si Brian from City Government of Malolos. Makikita po natin, kaya po tayo mayroong markers na ganito. Ito po ay proyekto ng pamahalaang panglusod ng Malolos para i-preserba o maging makita po ng ating mga mamamayan na importante po yung mga lugar na mayroong mga ganitong markers. Sa Tagalog po ang tawag po natin dito ay panandang panghalaan. Ayan. Makikita po natin na ang Baraswain Church ay very famous kung alam po natin. Kasi ang Baraswain Church po ay ang kauna-unahang kongreso. Ayan. Kasi dito po nagpulong ang lahat ng mga delegado na pinatawag po ni Emilio Aguinaldo para makuha po natin yung ating kalayaan. So makikita po natin yung some of the details ng Baraswain Church kung bakit siya naging famous dito. At nandito naman po sa ating kaliwa ay ang kumbento po ng Baraswain. Ang kumbento po ng Baraswain ay ang kauna-unahang universidad ng Pilipinas. Kaya kung makikita niyo po sa loob na yan, ito po ay museum na pinamamahalaan po ng National Commission ng History po yan. So kung meron po tayong time na akyatin po ito, at hindi lamang po itong mga estudyante, maging yung mga ibang estudyante po na willing na matuto sa ating kasaysayan, pwede po tayong umakyat. So yun. Question. Ano po yung magandang idulot dito sa mga manulenyo? Well, maganda ang naidulot nito sa mga manulenyo dahil naging tourist spot ang Baraswain. At syempre, sabi ko nga kanina, naging famous ito dahil nailagay siya sa pera, kung matatandaan nyo sa 10 piso, nandoon ang Baraswain Church. At naging mahalaga rin ito sa pundasyon, hindi lamang ng mga manulenyo, maging ng ating bansang Pilipinas. Dahil dito nga nagpulong o plinano yung ating kalayaan. Sino po ang magiging na tao ang nagtawag? Tulad ng sinabi ko kanina, si Emilio Aguinaldo, ginawa niya lang po itong pulungan. Ayan, pulungan po ito. At saka yung mga delegadong nanggaling pa sa Cavite, sa Pampanga, na pumunta po dito. Ano po yung pinakamahalagang nangyari po sa lugar po na? Gaya po ulit ng sinabi ko kanina, ito po ay naging sesyon. Ayan, ito po ay naging pulungan ng unang kongreso ng Pilipinas. Kailan po ito tinayo? Bali, itinayo po ang Baraswain Church. Makikita po natin noong 1885. Sa pangunguna po yan ni Reverendo Padre Juan Virol. Siya po ang nagpasimula niyan. Bali, noon po ang Baraswain ay isa lamang kubo. Kubo na pinagsisimbahan ng mga pananampalataya. Mga nananampalataya. Sa tingin mo, ano ang maidudulot nito sa pagiging makasaysayan? Tulad po ulit ng sinabi ko kanina na may dudulot po nito ang kasaysayan dahil nga po dito po ang unang kongreso ng Pilipinas. Bali dito po nagpulong ang mga delegado sa pangunguna po ng kauna-unahang presidente Emilio Aguinaldo. So, malaki po ang naging parte nito sa ating kasaysayan dahil nga po ito yung naging daan para makuha natin yung kalayaan na ipinagkait sa atin ng mga dayuhan 400 taon. Sir, paano ginamit ng mga manulenyo ang Baraswain para maging isang makasaysayan? Paano ginamit? Paano ginamit ang mga manulenyo? In what aspect? Yung Baraswain po, maging kasaysayan. Maging isang kasaysayan. Maging kasaysayan. Bali hindi po siya ginamit ng manulenyo o ng malolos para maging kasaysayan dahil kasaysayan itself, yun po ang kasaysayan. Kaya nagpapasalamat po ang manulenyo na napili po, di ba, ang Baraswain
na maging pulungan. Kaya po ito naging makasaysay. Bali, ito po ay pamana po sa atin. Tinatawag natin ng Asarial, ang kauna-unahan kong munisipyo ng Malolos. Ginawa naman ako. Tapos ito pong dadaanan naman natin ngayon ay tinatawag na Tulay Tampoy. Tulay Tampoy. Ito po ang nagdugtong sa Baraswain at Katedral na nahiwalay po siya dati. Kailan po ito ginawa? Ayan. Tulay Champoy. Champoy. O sa demo. Yan po ang Tulay Tampoy. Tapos, ito naman po ang tinatawag namang Ilog Tampoy. Kaya ito ang Ilog Tampoy. Dito, di ba dati, ang transportasyon natin ay mga bangka lang, ganyan. Dito po dumadaan yung mga kalakalan. Yung mga kalakal na galing sa bayan ng Paumbong, Agunoy, mga ganun. Tsaka mga karating bayan natin dito sa Bulacan. Ito naman, yung nasunog yan yung Peters. Bali, yan po ay ang bahay ng Tanchanco. Yan po, isa sa 21 women of Malolos. Diyan po siya. Bali, diyan po tumutuloy si Jose Rizal kapag pupunta po siya dito sa ating lugar, dito po sa Malolos. Nandito naman sa ating likuran ay ang Basilica Menore de Immaculada Concepcion o Malolos Cathedral. Dito na malagi si Emilio Aguinaldo, o naging tanggapan niya. So, yan ang kauna-unahang Malacanang. Dito po yan. Ayan, ang tawag dyan ay Secretaria del Interior. Bali, di ba nga yung ating katedral ay ang unang Malacanang. So, bali, ito yung naging opisina ng Secretaria del Interior o tinatawag natin ngayon DILG. Kaya ito yung naging opisina. Ano po dating tawag po sa lugar po? Gobernador Militar de la Plaza de Malolos. Dito yung tanggapan ng kapulisan natin ngayon. Yung dati yung Armed Forces of the Philippines. Dito yan. Yan yung pinakalaking tanggapan. Hindi, tanong ko pa rin yun para kasama natin natin. So, utang na loob po ng mga kababaihan na nakapag-aaral ngayon sa kababaihan ng Malolos. Sa 21 Women of Malolos, kaya nakapag-aaral. Ikaw, kaya magpasalamat ka sa 21 Women of Malolos dahil nabigyan ng oportunidad ng mga kababaihan na makapag-aaral. Yun, ito po ang naging naging paaralan. Tawag sa bahay na to ay Bautista House. Bali, isa ito sa bahay ni Don Antonio Bautista. Dito, kasi si Don Antonio Bautista isa rin sa mga opisyalis Opisyalis doon sa ating pagkuha ng kalayaan. So, dito din pumupunta si Jose Rizal. Nagpupulong-pulong sila. At ito yung pinakamagandang lumang bahay dito sa Malolos. Isa sa pinakamaganda. Kung makakapasok kayo dyan, doon sa kanyang wall ay purong pinta po iyan ng kulay pula. Tapos may mga pinta po ng mga larawan-larawan. Yun po. Maganda po siya. Maganda siya. Pwede po pumasok po. Pwede naman po magpapaalam lamang po tayo kay Ginoong Des Bautista, ang apo po ng original na may-ari nito. Bali, ay isa sa lumang bahay din. Tapos,
isa po sa project kasi ng City Government of Malolos, especially Mayor Christian Di Natividad, ay bilhin yung mga bahay na nandito kasi yung iba binibenta nila, yung iba naman sinisira. So para ma-preserve lamang yung ating kasaysayan, bibili po siya ng City Government of Malolos. So meron naman po mga nag-sponsor na natutulong po para may preserba po yung ating kasaysayan. Sino po yung tumira dyan? Ordinaryong tao lamang po yung tumira dito pero isa po ito sa pinakamagaling na bahay. Ano po pangalan? Ano po pangalan? Ang tawag nila kasi dito White House. Obvious na. Tinatanong niyo po ba? Pero, Ito po ay bahay ni Alberta Witangkoy. Ayan. Kung sa lahat po ng mga hindi nakakakilala kay Alberta Witangkoy, siya po yung isa sa 21 women of Malolos na sinabi ko nga po kanina na nanguna po para makapag-aral kahit sa gabi. Yun po, dito po siya. Dito rin po sila pupulong yung 21 women of Malolos na ano. Maganda po siya sa loob din na nandoon po na preserba po yung mga kasuotan ni Alberta Witangkoy, yung mga upuan, saka dumadalaw din po dito sa Sir. Pwede po pumasok. Oo, kapag ano naman, libre naman siya, pwede siyang pumasok kasi pagpapakalam lang. Kasi Alberta Witangkoy yung ano yung namuno at saka nanguna doon sa pagbibigay ng sulit kay General Will para makapag-aral ng mga kababayan. Saan nyo po magpapaalam? Minsan yung mga tao naman sa kapatid, pero hanggang ano lang sila. Bahay ni Dr. Luis Santos. Isa rin yan sa pinakamagandang lumang bahay. Pero ang pinakamaganda dyan yung pinaka-ceiling nila. May mga painting. Maganda. Pwede rin po pumasok yan. Papaalam lang din. Yun po.